Oh, the bread of heaven, fill me till I want no more. Fill the cup, fill it up, and make me whole. Can we say amen, mga kapatid? Hallelujah. Bago ako magbasa sa ating teksto sa hapong ito ay sabayan niyo ako, samahan niyo akong idalangin ang bata ni Sister Jimalin ba yun, brother? Pastor Joseph. Sister Angel Duazo, nasa baba because of lagnat at ubo. At sa lahat natin dito na, at ang Sister Nay, I think, Sister Nay at mga bata, at sino mang naalala ninyo na may mga karamdaman ay ating idulog. Dakilang Diyos, O Thou bread of heaven, river of life, source of the fountain of life, we salute you, O God. We honor and praise you. We lift our hands and hearts sa iyo, O Diyos, na buhay at makapangyarihan. Kami po'y sumasama at lumalapit ayon na rin sa salita ng aming Panginoong Kristo Jesus na anumang mga bagay na aming hilingin sa inyo, Ama, sa kanyang dakilang pangalan, ay iyong gagawin. And we have here to present to you our supplications, aming mga dalangin, aming mga request sa hapong ito. Nauna na ang aming pagpupugay sa dakilang pangalan kanina pang umaga sa iyong mga salita. And Lord, kasama sa aming pagsamba ay mga dalangin, mga supplications, O Lord. Kasama ng aming itataas sa iyo sa hapong ito ang batang si Angel Duazo. Sa kasalukuyan ay may ubo, may lagnat. 3 araw na ayon sa request, Panginoon. Lord, meron po kaming naalalang isang dakilang himala na iyong ginawa, O Diyos, na pinalampas mo ng 3 araw. On the 4th day, at sabi nga ng isang awit, you've been late 4 days. But oh, hallelujah, you are on time. Salamat ng marami ng aming mga pangailangan ay kailanman hindi lingid sa iyong isipan, di makakalampas sa iyong paningin. Makalimutan man naming magsusumamo, manalangin. Subalit ang aming mga pangangailangan ay palaging nasa iyong harapan. And as a church, we beseech Thee, O God, for Angel Duazo, for Sister Nay, at sa mga bata, at sa lahat ng may makaramdaman. Sa may mga panghihina sa pangatawan, maging sa spiritual man ay aming tinataas sa iyong dakilang pangalan at inaangkin, O Diyos. Na hallelujah, all the heartaches, all the pains, the afflictions, the trials that we've been through to 2024. At the end of the day, aming titataas pa rin ang iyong dakilang pangalan. You have given and you have taken away. But blessed be your glorious name. Hallelujah, ang bawat karamdaman naming dinaanan, gumaling man o hindi o nanatili, ay tataas pa rin namin ang iyong dakilang pangalan. Purihin pa rin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus. And we are here standing victorious. We are here standing, hallelujah, magnifying, exalting your glorious name, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Napakaliit na bagay ang mga kagalingan. Pinakita mo sa amin na kahit ang kamatayan, kahit ang pagkabuhay na maguli, ikaw ang nagsabing, you are the resurrection and you are the life. Hallelujah. At maraming salamat sa bawat katotohanan ng aming tinatanggap sa aming mga puso. And in it and by it, Panginoong Diyos, kami ay tumatayo kasamang dakilang pangalan sa likod noon, ang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. We claim them and we claim our requests and petitions in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Can we say amen? Hallelujah. Hallelujah. Can we open our Bibles, mga kapatid, bago tayo tuluyang maupo? Sa aklat ng mga gawa, from the book of Acts, chapter 20. Brother, pwede natin atrasan ng 2 more verses before Sorry. Gusto ko lang isama na rin sa
pagbasa ang context bago ang 24 na ating pinili lang. Salamat na marami. Para rin aware na tayo sa prior to verses. Sa Book of Acts chapter 20, starting 22, two more verses before. Sorry, pero. So, let's start reading from 22. Okay? So, verse 22, "And now, behold, bound by the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there." Next verse, please. "Except that the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and afflictions await me." Then verse 24, "But I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God." Can you say amen? Lord, ikaw po magpala sa pagbabasa ng iyong mga salita. We can now be seated. Sa mapagpalang hapon, happy Thanksgiving Day, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. So, ang aking acceptance speech ay sa pangangaral na lamang, mga kapatid, para mag-take time. But first, let me greet you again. Happy Thanksgiving Day. 2 more days to go and we'll say goodbye sa 2024. Sa lahat ng families na nag-share ng kanilang mga mensahe, pasasalamat. All of God. Sa awit kasi, limited. Well, maybe ang tema lang ng mga awit na nawit, the goodness, the faithfulness. Pero I believe, hallelujah, kung profound or medyo malalim na ang ating pagkakilala sa ating Diyos, hindi lamang ang mga tema ng ating mga inawit nga ng ating mga naranasan or pinaranas ng ating Diyos. Yan ang kagandahan sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. He is everything. He is shalom. He is whole sa ating buhay. Since limited lang ang tema ng mga awit, some give us the songs about faithfulness, goodness, at sa kapangyarihan, sa pagliligtas, but everything, in everything, mga kapatid, sa Diyos ang kalwalatian. At alam ko naman, lahat ng pamilya ay may mga pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi man na i-deliver in front of the congregation, pero salamat na marami. At I pray na tayo pa rin na magkita-kita sa 2025, mga kapatid. Hallelujah. Totoong looking back, si Janos ay may two heads, at two-headed God, mga kapatid, na kung saan doon galing ang January, siya ay two-headed. At it seems appropriate because January as the beginning of the year, hango kay Janos, which has two heads. Sabi nga, the other one is looking back, the other head is looking forward. Hindi na lang northward para hindi tayo ma-censor. Purihin ang Panginoon. So, looking back, mga kapatid, and looking forward, hallelujah, ang resulta pa rin yan ay blessed be the name of the Lord. Amen? Kung mag-year in review kayo by family, may ilang mga families, hallelujah, na pinaranas ng Panginoon kung gaano nakatatag ang pananampalataya ng isang unos na akala natin ay hindi darating sa buhay. Kahit man sa aking buhay, sa family circle, may mga nangyayari at mga pangyayari na hindi ko rin inaasahan. Hallelujah. At from January 1 hanggang sa araw na ito ay totoong pinaranas tayo ng Panginoon kung ano ang unos, some through the fire, some through the flood, some through the mountains, but all through the blood and all through the power ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. And just lately, we have been shocked. Of course, nandito, living testimony ang ating mga pastor, pero living testimony din ang church, na pag may hiningi ang church as a whole, as a body na nagkakaisa sa pananampalataya, pwede pang lugwayan, pwedeng ipakita ng Diyos na indeed, kagaya ng mensahe ng ating pastor last Sunday, God is life. Hallelujah.
At purihin ang Panginoon. Ayun ang aking inspirasyon sa pagbibigay sa inyo ng few words mula sa ating Diyos bago tayo mag-communion, mga kapatid. Hallelujah. At bahala na tayo mag-year in review sa ating mga individuals or by families. Pero I believe, ako'y naniniwala na mag-agree tayo na sa lahat-lahat na yon ay purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. May mga pag-iyak, may mga pagluha. Hallelujah. Ang pag-iyak ay magtatagal sa buong magdamag. But joy comes. Always remember, joy comes in the morning, mga kapatid. Napakagandang talata from the book of Psalms. So, tulutan niyo ako. It's already 5. Tama-tama rin dahil supper din naman ang ating isa-celebrate. It's a communion. Wala naman sigurong supper na umaga ginagawa. Ang malaking institution lang yata ang gumagawa noon every Sunday morning. So, remember na sa communion, mga kapatid, totoong maganda ang patuloy tayong kinukurot ng ating mga konsensya. Pero always remember that the blood of the Lord is more powerful than all our failures, shortcomings, kahit ang paulit-ulit na pagkakamali, pagkakadulas sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Tapos nang dumipa ang Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng bagay na yun, mga kapatid. All we have to do is 1 John 1:7-9, which is, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness if we confess to Him all our shortcomings sa maaaring sa buong 2024, lay it down sa paanan ng ating Panginoon. Upang mamaya sa pagtanggap natin sa komunyon, ang lahat ay with a clean heart at lahat ay may confidence na karapat-dapat tayong tumanggap sa simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus, which are the bread and the wine. Amen po ba, mga kapatid? Ang kaharap na natin ngayon ay Diyos na mahabagin at maunawain, mga kapatid. Ibinuhos na ng lahat ng wrath niya sa cross ng Kalbaryo at sinalo yun lahat ng ating Panginoong Kristo Jesus. And that's why we're celebrating, we'll be having this communion because of that magnificent work ng ating Panginoong Kristo Jesus. Of course, with God, doon sa cross ng Kalbaryo. Hayaan niyong bigyan ko ng pamagat ang ating paksa sa hapong ito. Have a cause to live for. Have a cause, a reason to live for, mga kapatid. Well, I will presume na lahat tayo meron naman. Meron namang kadahilanan. We already have a cause worth living for, a cause to live for. Because I'll be talking in forward sa 2025 na darating, mga kapatid. At nais kung meron nga at maaring kaiba sa ating teksto sa hapong ito, because probably hindi lahat ay ala Apostol Paul, mga kapatid. Amen po ba? Hindi lahat kagaya ng ministry, kagaya ng buhay na nagagampanan or naipamuhay ni Apostol Pablo na kung saan kinuha natin ang ating teksto. We may differ in the causes that we live for, brothers and sisters, or talking sa 2024 that we have lived for. Pero mangusap ako, looking forward sa next year, whatever that causes or whatever that cause na meron tayo that is worth living for, I just want us, everybody, na nasa on track pa rin ang bawat isa, mga kapatid. Amen. And I want us na alalahanin na kung nalihis man yan at siya yung ipinagawa ng Diyos sa iyong buhay, hallelujah, we will not be talking like Paul's life, and yan ang gusto kong i-assure sa ating lahat. Baka, brother, you're just talking the life of Paul, you're talking your life, you're talking the life of pastor and the ministers. Of course not. Dahil ang mga keywords sa ating teksto ngayon ay walang makaka-escape. At isa-isahin natin yan mamaya because, hallelujah, 2025 na. I want us na ang NLH and everyone in the New Life Harvest Ministry will be on track sa 2025.
Kung nalihis man tayo dahil sa isang problema, salamat sa Panginoon. Alam mo kung ibinalik kayo sa tamang path because of the cause that you have lived for, and this same cause ay ipapamuhay pa rin natin sa darating na taon at mga araw, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Can I hear an amen? Narinig ko noong last Gen Fellowship natin, or kahit I think sa Bulacan Fellowship last Wednesday, sa pastor doon na nangaral, yung sikat, famous na tagline ng isang commercial, para kanino ka bumabangon? Anong commercial yun, mga kapatid? Kape? Nescafe? Para nga naman, kanino tayo bumabangon, mga kapatid? There's a company na I've joined, mga kapatid. Di ko share, baka mamaya lalabas tayong business talk to eh. This is exhortation. Tapos kami ay may tagline kami sa mga members, bakit kami sumali, kami na nag-join. Every meeting mayroong tanong ang host, what is your big why in joining this community? Because kung sa palaging pagre-remind ng iyong big why naming mga members sa community na ito, yun ang magiging motivation, yun ang magiging right track namin, bakit para i-pursue ang mga ginagawa sa community ito. The community of savers and investors actually. Baka may idea na kayo, wag nyo na lang banggitin. Pero gusto ko lang kunin yung laging tanong sa bawat isa sa amin, ng mga members. What was your big why in joining this community of savers and investors? Amen po ba, mga kapatid? Di ba napakagandang, tagline, because ang community ito is mayroong advocacy of tinatawag na financial literacy or financial education. At sa pag-join natin or pag-join namin ay meron kaming ganitong motto or always na tanong na laging pinaparing sa aming mga pandinig. What was your big why in joining this community? Parang the same sa Nescafe. Para kanino ka laging bumabangon? Para kanino ka laging bumabangon upang kumayod? Para kanino ka nagtatrabaho ng 8 hours a day? Para kanino tayo bumabangon, mga kapatid? Para kanino tayo, hallelujah, nabubuhay actually? Bilang mga Kristiyano, para kanino tayo humihinga? Meron ako naalala sa Book of Acts, ang sabi ni Apostol Pablo, in Him, in God, we live, we move, and we exist. Kung hindi, what was your big why? Who is our big why in existing? Who is our big why in breathing? And who is our big why in moving? Lahat ay gumagalaw pa, amen. Lahat ay humihinga, amen. Lahat ay may existence ngayon, amen. Because of who? Sabi ng banal na kasulatan, it's because of God. Gusto ko from the young people, and gusto ko rin appreciate from young people kundi sa levels 1, 2, 3. Dahil sa ating iglesia ay sa departamentong yun ay maagang ma-inculcate sa kanilang maisipan. At appreciate ko din dahil upgraded ang ating mga tinatawag na mga resources sa Bible Education Department. Because totoo at i-affirm ko ang purpose ng ating pastor na hindi lamang trivial dapat ang masimulan ng ating mga kabataan. Because it will boil down to profound understanding, profound na pagkakilala nila sa kanilang big why in their existence. Amen po ba? Saka early as like Zion, makilala niya na, who is he, mommy? Who is LJZ? Who is the big one in the house? Hanggang sa paglaki, on the right track sila at malalaman nila, makilala nila na walang ibang big why sa ating mga buhay. Why we exist, why we breathe, why we move. And that will be God. That will be the Lord Jesus Christ. At napakahirap na sa ating pagtanda kung kailan tayo tumatanda na, gusto na tayong magpa-sidetrack sa ating mga focuses
sa paglilingkod sa Panginoon at nalimutan na natin kung sino ang ating big why sa buhay. So I want to encourage everyone from the toddlers, from levels 1 ng Bible Education Department hanggang sa pinaka-senior sa atin. Have a cause to live for. Have a reason. Kung hindi, have the reason. Have the cause to live for. Because I believe, hallelujah, pag magiging malalim at profound na ang iyong pagkakilala sa cause of living for, your cause of living for, He is indeed worth living for, mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo Jesus. Because siya na siyang dahilan ng ating pagkabuhay, ng ating buhay, I believe na ang cause to live for, mga kapatid, is kaisa sa mga purposes ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. That's why napakainam na magiging palalim ang ating pagkakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Dahil alam kong, hallelujah, ang kanyang purposes sa ating mga buhay ay para sa ikabubuti. Kung meron tayong mga kinikilalang best, in fact, tama na tatawagin natin God is good because alam nyo naman ang antas ng comparison ng words na yan. Good, better, best. Ayaw kong tawagin, because na rin sa inspiration last Sunday, ang Christianity, ang Christian life is a thing, is a life that is incomparable. And that's why God is just good and forever good. Hindi mo pwedeng sabihin, God is the best because ang dalawa pang sa ilalim ng best is good and better. Walang nasa ilalim ng Diyos na better kaysa Diyos or good kaysa Diyos. Just simply good. Ibig sabihin, plainly good because walang sinumang ikakukumpara sa kabutihan at pagiging mabuti ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, God, you're the best. So ibig sabihin talaga, mayroon pang compared sa Diyos na nasa ilalim. Sorry Lord, you're just the best because there's somebody else who is good and better than you. Itinuro na sa atin mga kapatid, ang Christian life is incomparable. And I agree and I affirm that teaching. Kahit man ang ating Panginoon, sa John 18:37, sabi rito sa ating mabasa, Therefore Pilate said to the Lord Jesus Christ, sa harap sa trial, So you are a king? Sabi ni Pilate. Jesus answered, You say correctly that I am a king. For this purpose I have been born. And for this I have come into the world to testify to the truth. What was the big why of the Lord Jesus Christ in coming into the world and being born? To testify to the truth. At the same keyword ang ating nabasa sa ating teksto, mga kapatid. For this purpose I have been born. And for this, I have come into the world. Kung ang ating Panginoon ay may big why sa kanyang pagpunta dito sa lupa, at alam niyo ba kung ano ang kanyang big why? To testify to the truth, at salamat sa kanyang pagiging faithful and true witness, tayo ang resulta ng kanyang pagiging faithful and true witness. He was born into this world, hallelujah, He came into this world for the purpose. Ikaw at ako yun, mga kapatid. Just imagine, you were the Lord Jesus Christ, big why, na siya ay nabuhay, dumating sa mundong ibabaw, mga kapatid. Just for you, you are His big why in coming into this world. Can you imagine the Lord Jesus Christ? Kung may nagtanong sa Kanya, tinanong ni Pilato, para kanino ka mamamatay? Alam mo na dapat ang sagot. Alam mo natin na thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Para sa akin ka namatay. Para sa akin ka na lumating sa mundong ibabaw sa lupa. Kung tinanong siya ni Pilate, para kanino ka nagiging hari? Para kanino ka crucified? Ang sagot ni Jesus, alam na natin. Amen po ba? Alam mo na dapat na you were the big why of the Lord Jesus Christ. We were the cause that He lived for 2,000 years ago. Maliit ba yan na bagay, mga kapatid?
Hallelujah. And then, we have Paul the Apostle. Pinakita ni Apostol Pablo, hallelujah, testimony ng isang buhay. Sabi nila, ang buhay Kristiyano, buhay mananampalataya, buhay born again, killjoy. Pero pinakita sa atin ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus ni Apostol Pablo at ng marami pang kilala at mayroon kayong kilalang mga lingkod ng Diyos throughout history. At mayroon tayong kilalang lingkod ng Diyos na mismo nasa ating harapan ng ating mahal na pastor. Is a testimony ng isang buhay na mula sa Diyos ay hindi isang buhay na boring, hindi isang buhay na killjoy, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na puno ng edge, puno ng thrill, vibrant, not of this world. Tatawagin nilang killjoy ang buhay Kristiyano. Ngayon, pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang isang testimonya ng isang buhay na hindi boring. O, sino ngayon ang nabuburingan na sa pagiging Kristiyano? Salamat sa Panginoon. If you feel bored of being a Christian, talagang, Pasko na sana. In our previous lives, kasing ingay rin siguro sa ating kapitbahay. In my backslidden life, years and previous life, sigurado, from 23 kami mag-inuman, 24, ang tawag niyan, Noche Buena ng 25 hanggang New Year na yan, sinasaway na kami ng mga tao, yan ba ang inyong, ang tawag ng palihis sa Tagalog? Pagdating kasi ng New Year, lasingan pa rin. Sabi nila, yan ang isa sa lubog nyo sa New Year. Kasi ang akala natin, ang buhay lang na yun, ang siyang masayang buhay. Ang buhay sa alak, ang buhay sa sanlibutan yun, ang akala natin, masayang, not boring na buhay. Pero ngayon, I can say na lahat tayo ay makapag-testify ng buhay Kristiyano ay hindi boring na buhay. Isang buhay na puno ng thrill, isang buhay na puno ng edge. Testimony ni Jesus Christ, hindi boring ang kanyang buhay. Testimony ni Apostol Pablo ng mga lingkod ng Diyos. Itinuro sa atin na hindi boring ang buhay Kristiyano. But buhay na puno ng dare, puno ng edge, puno ng enormous significance. Hallelujah. Gusto kong yan, bumalik tayo sa pananaw na yan sa darating na taon, mga kapatid. Gusto kong encourage ang bawat isa, ang pagiging lingkod ng Diyos. Bakit paano na yan? Kaya nga, hallelujah, totoong, ang 2024 din, as 2024 ends. 2 months before 2024 ends. Just sa isang iglap, nawala ng trabaho. Sabi ko, Panginoon, sanay na rin may trabaho for 7 years. Sanay na rin may dumarating sa PayPal. Sanay na may pumupunta ng ATM. Sabi mo kay Sister Joy, ang Disyembre ko ay malungkot. Sister Joy, ang una kong nabalitaan. Chinat ko lang. Ba naman, Sister? Disyembre ko ay malungkot. Nalala kong isang awit. Pasko ko ay malungkot. Sabi ko sa Panginoon, of course, at that time, chat kami ni Brother Anson. Tapos mangaral ako ng Wednesday. Ay, ang sarap mangaral sa mga pagkakataong ganun. Di ba, Sister Lian? Ang sarap mag-compose sa mga ganung situation. Nag-study ako sa ganung situation, sabi ni Brother Anson, salamat sa Panginoon. Mangaral ka pa din kahit sa ganung sitwasyon. Brother, sarap ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga ganung sitwasyon. Amen? Kailan napasigaw si Job ng blessed be the name of the Lord? Nung unti-unting nangawala ang lahat ng bagay na meron siya, mga kapatid. At totoo yan, hallelujah. Hindi lamang mag-shake, sabi ni ating pastor last Sunday na sa mga sitwasyon na gano'n, hindi upang
patatagin ang pananampalataya. Meron tayong pananampalataya, palitawin, palabasin ng Diyos na ang mga nakasarap ko ngayon ay mga people of faith, people of the faith. Sabi ng mga bata kanina, I want to be a hero of the faith. Amen po ba? Napakaganda. Level 1, level 2, meron ganong, hallelujah, motto sa buhay. Thank you, Brother Jethro, whoever chooses that song. How about tayo mga kapatid na naglilingkod na sa Panginoon? Oh, hallelujah. Well, ang context ng ating text before 2024, ayun na nga, ang 22 at saka 23. Sabi ni Apostol Pablo, hallelujah, paki-flashback ng 22, 23, sis. Oh, behold, bound by the Spirit. Hindi tayo bound by problems, mga kapatid, ha? Amen. Hindi tayo bound, hindi tayo natatalian ng mga pangangailangan. We are bound by the Spirit. And we are on the way north. Not pun intended din, Pastor. We are on the way. Apostle Paul, I am on the way to Jerusalem. Not knowing what will happen to me there. Pero sabi ng Espiritu Santo, pero the Spirit, hallelujah, testifies solemnly that in every city, saying that bonds and afflictions await. Bonds, afflictions await. Sinong merong bonds and afflictions dito, mga kapatid? Wala, mga ano lang, walang budget, walang pang Noche Buena. O ano ngayon, di ba darating ang New Year, January 1, pag wala tayong may handa sa lamesa? May nagtanong sa akin, saan ka mag-New Year? Sabi ng kapatid ko, sister, no, sa'yo yan, pera para may handa ka sa mesa. Bakit hindi ko maganda? New Year eh. Hindi, palaboy-laboy ako dyan sa mga kapatid. Hindi ba darating ang January 1, pag walang pera, walang may handa sa lamesa? O baka, ingat lang, baka hindi nga darating. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, bonds, afflictions, name it. Sa buhay ni Apostol Pablo, hallelujah, basahin yung 2 Corinthians, maraming naranasan ng Apostol Pablo. Await me. And then he said, verse 24, sa ibang version sabi niya, merong nawala sa version ng NASB, sabi sa New King James Version, but none of these things move me. Remember the context of Apostle Paul. Bonds, afflictions, tayo, anong meron? Anong mga nadaanan natin sa 2024? Ako, escape na sa heartbroken. Di tayo, mahirapan akong ma-heartbroken. Heartaches meron. Heartaches lang pala eh. O compare kay Apostle Paul, bonds and afflictions. Hagupit. Ano ba yun? Shipwrecked. So sabi ni Apostol Pablo, none of these things move me. Move what? Move to where? Move para umatras, move para tumakas, move para isin lang yung message si Pastor. Oh brother, ikaw mangaral ngayon. Kunyari, hindi isin para hindi na-open ang message. Tingnan doon sa tablet kasi pag sa tablet, malaki yung mababasang message eh. Ikaw muna sa Wednesday, brother. Ay, hindi ko talaga i-open to lang ko. Tapos, pagka Saturday, saka mag-reply, Pastor, nabasa ko ang chat mo. None of those things move me. Hallelujah. Sabi ng marami, ayaw ko talaga mag-born again. Ayaw ko talaga praise the Lord. Hallelujah. Daming sakripisyo. Kanina, nababanggit natin Pastor Gerson. Pananamit pa lang, sacrifice na. KJ. Pero sabi ni Apostol Pablo, none of those things move me. None of these things move me. Name it, mga kapatid. Fill in the blank. What are those things? And then, sabihin natin, kung kaya nating masabi, as Paul said, Lord, none of these things move me. Magpapatuloy ako, Panginoon, sa 2025. Hallelujah, na maglilingkod, magpapagamit, susuporta sa ministry. Can we say amen? Those things should not move us, people of God. And then next, sabi niya, nor do I count my life dear to myself. Sa NIV, I consider my life worth nothing to me. Medyo mabigat-bigat Ano to, pang-apostol na to na linya? Let's see kung pang-apostol to na linya. Let's see. Tapusin natin. My only aim is to finish, or so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly. Bigyan ko kayo ng 4 na great realities sa last part ng verse.
Sa last phrase ng verse 24, to testify solemnly of the gospel of God's grace, or to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Let me give you 4 great realities. Number 1, pinakita ni Apostol Pablo ang reality ng Diyos. The reality of God. Kung meron mang cause si Apostol Pablo to live for, ibigay ko sa inyo ang 4 na mabibigat, immense, enormous, great realities that Paul was living for. Paul was living for this 4 na realidad. Number 1, the reality of God. The reality of God. Hindi na natin pag-usapan, pagtatalunan about the reality of God kung may nag-exist ang Diyos or hindi. Dahil lalo na ang aking kaharap ngayon ay mga mananampalataya na sa Diyos. We believe the reality of God. Amen? Or mayroon pang fool dito that said in his heart, there is no God. Wala na. Are we sure? Nasaan ka, O Lord, nung kailangan kita? Meron bang napatanong ng ganon? Throughout the 2024, Lord, where art thou when I needed you most? So hindi na natin pag-usapan about the reality of God. If God exists, taas ang kamay na naniniwalang God exists. Ang ating pag-usapan ngayon is because we are talking about a cause to live for. At number 1 great reality to live for is ang Diyos. I have already quoted that in Him we live, we move, and exist. And without God, of course, mga kapatid, where are we now? Or maybe we are existing, but perishing. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos. Nakita natin, naunawaan natin, ang isang malaking reality sa buhay at yun ay ang reality ng Diyos. So, is God, for Pablo, for Paul, God is an immense reality worth living for. Para kay Apostol Pablo, ang Diyos ay isang malaking, mabigat na realidad worth living for. And I want us sa 2025, sa susunod na mga araw at mga taon, mga kapatid, remember, God is a cause to live for and worth living for. Can we say amen? Yes. And of course, yes. Hanggat may hininga, hangtod may gininhawa, hangtod may kinabuhi, hallelujah. Hanggat may hininga, hanggat may buhay, hanggat may kalakasan, God is worth living for. God is a great reality, hallelujah. A cause to live for. Alam niyo bang umabot ang ating pastor, of course. Hindi na tayo lalayo ng another testimony aside from Paul. Sabi niya na nung Sunday, because the Spirit is life. God is life. And God is a great cause to live for. Hindi lang pag malakas ka, mga kapatid. Amen po ba? Sabi nga ni Job, hallelujah. At salamat din, sabi na rin ng Diyos. Okay. Pwede mong galawin ang kanyang katawan. The last material part na pwedeng magalaw ni Satanas. Pero the life is mine. O ano na ba? Hanggang saan na ba ang pinagalaw ng Diyos sa kaaway sa ating mga buhay? Hanggang karamdaman. I think lahat nakakaranas ng karamdaman, ubos, ipon, lagnat. Kay Pablo, kay Job, what was theirs? Boils, kay Job, and then kay Pablo, shipwreck lahat, hagupit, stripes. And yet, sabi ni Apostol Pablo, oh, none of those things move me. Because God is a great reality to live for, mga kapatid. Hindi lamang sa mga lumipas na araw, I believe, sa darating na araw, Panginoon, mabubuhay lamang kami. We will only survive and persist and proceed because there is God. Hallelujah. And I want us now, mula ngayon, 2 days na lang for 2024, in 2025, make God the reality that is worth living for, mga kapatid. Hindi ako nangungusap dahil minister ako or magmi-mission ako. No, remember God. Humihinga kayo. Gumagaling. May kinakain. Naingatan ninyong mga anak. Because of who? It's because of God. Live for God. God is a great reality to live for. At alam kong lahat kayo makatestify na.
Lahat tayo makapag-testify. We have only lived and survived because there is God. Marami tayong constellation of goals sa ating buhay for the whole year. Pero hindi dapat yun i-eclipse sa ating Diyos. Hallelujah. Mas maliwanag pa rin ang reason, ang cause sa ating pagkabuhay at pag-exist at yun ay ang Diyos. Alam niyo bang na-appreciate ko talaga mga bata sa kanilang nawit? Because yes, sabihin ko na to ngayon. Oh brother, dahil pabor yan sa inyo, pabor kay pastor, pabor kay Pablo, pabor sa iyo, dahil single ka, magmi-mission ka, preacher ka, pabor yung phrase na yan. To testify of the grace of the gospel of the grace of God. Oh, ngayon, check natin. Para lang ba kay Apostol Pablo, kay pastor, para sa akin ang Diyos? Of course not. God was Paul's North Star. North na naman, baka makailang ulit na nandito yan sa aking record mga kapatid. I just want to, God is the pole star, North Star, the sunlight, the daylight ng ating mga buhay. Kaya ang lahat ng goals natin, maaaring sa 2024, maraming ang, hallelujah, na pangyayari, natupad, pero praise the Lord. I want us and I want you to be reminded na hindi yung tatabon sa kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Every goal, hallelujah, yung nababanggit kanina, mga pangarap sa buhay. Hallelujah, kailanman na hindi tatabon sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Oh, hallelujah. Then next great reality na pinapakita ni Apostol Pablo, the reality of God's grace. Agree na tayo lahat, may Diyos tayo. Agree na tayo lahat, naranasan nyo ang Diyos nyo. Ang Diyos ko ay Diyos nyo rin. And that's why we can say, my God. My uncle's God, but your God and my God, karanasan natin. But hindi doon. Hindi maigsi ang realities na binanggit ni Apostol Pablo in simple phrase like this. Pangalawang reality, the reality of God's grace. Pag hindi titigil itong sipon na to, isasama ko to sa paglipas ng 2024. Iwanan natin ang mga sipon natin sa 2024. Lord, mga sipon namin at lagnat hanggang December 31 midnight lang, Lord. Pagkapasok ng January 1, pwede ba? Baka naman. Makahinga na kami, Brother Joel. Nakakahiya, naka-live tayo, singa ng singa. The reality of God's grace. Oh, kanina napakalaki ng unang reality dahil napakalaki ng ating Diyos. And yet sabi ni Apostol Pablo, there's more. God's grace or the grace of God. Sabi na at least na-emphasize na rin kanina sa pangalan kaninang umaga, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. We were all, maraming kasabay sa ating in-invite, pero nagiging unworthy. Pero tayo mga kapatid, we are here because of God. And not just because of God, it's because of the grace, amazing grace of God. Hallelujah. That's a great reality, a cause to live for, God's grace. Oh, hallelujah. Just imagine, sinalo ng Panginoong Kristo Jesus ang righteousness, ang justice, ang kabanalan ng Diyos, ang galit ng Diyos. Para yang sa storm, Brother Vincent, ang righteousness, ang wrath of God, ang holiness ng Diyos ay parang storm sa buhay natin. That's why Luther, ano ba ito, Santa Ana, Santa Catalina, oh God, kumukulog na naman, kumikidlat na naman, Santa Ana, Santa Catalina. Oh, na-terrified siya sa ideyang galit, magagalitin ng Diyos. Ang Diyos ay puro wrath. Pag tuwing kumikidlat, oh, Santa Barbara, tulungan mo ako. Help me. Oh my. Pero, in the center of God's holiness, justice, righteousness, purity, ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos.
Anong naranasan natin, anong naramdaman natin nung nakaranasan natin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Sa harap, in front, or sa katabi man, o sa paligid man ng righteousness, ng galit, ng holiness, kabanalan ng Diyos, ay ang kanyang biyaya. Ang biyaya ay parang, hallelujah, eye of the storm. There is peace, there is calmness. At noong naranasan yun ni Luther, instead na Santa Barbara Santa Ana ang natawagan tuwing kumikidlat, Jesus Mariusip tuwing kumikidlat, nung naranasan niya ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. He became God's great messenger of God's grace. Amen po ba, mga kapatid? Hindi lamang amen sa reality na may Diyos, pero alam ko and I believe lahat tayo makapag-testify sa kadakilaan ng biyaya ng Diyos. John Bunyan has a book na ang title ay Abounding Grace to the Chief of Sinners. Sabi ni John Newton, amazing grace. How sweet the sound. Hallelujah. God's grace is a cause to live for. Ano bang kinatatakutan mo? And I want us, hallelujah, pag kinitiig natin ang communion ngayon, we'll only remember, yes, thank you Lord for your wrath, for your righteousness and holiness, pero sinaluyo ng Panginoong Kristo Jesus. And what we have now, what we have in our hearts is God's great, amazing, abounding grace, mga kapatid. Kahit pa sa akin, kahit pa sa inyong chief of sinners, kahit pa kay Apostol Pablo na may akda ng ating text, sabi niya, hallelujah, to me, na Pangulo sa mga makasalanan. His grace, hallelujah, was shed. God's grace is a great cause to live for, mga kapatid. Sabi ng awit, magpadayon ta, magpapatuloy ako sa biyaya mo. And that's very true. We can only move on, proceed to 2025, huwag mong alisin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah, every pains na naramdaman natin sa 2024, ang mga pagkakamali, pagkakasala sa loob ng iglesia, failure sa loob ng iglesia, hallelujah, hindi yon makaka-eclipse sa amazing na biyaya ng Diyos. Hallelujah, sa abounding na biyaya ng Diyos. Hallelujah, magliliwanag at magliliwanag yon. I believe, mga kapatid, we can press on and move on by God's amazing grace. Oh, hallelujah. Kaya sabi ng patuto ng family kaninang umaga, mananaig, let's pray brother, mananaig pa rin ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taong akala natin at talagang nag-suffer ng blow ng kaaway. Amen? We'll shout God's amazing grace. Can we shout, praise the Lord? God's amazing grace is a great cause to live for. Every day sa buhay, God's amazing grace. It's God's amazing grace. If we can read 1 Timothy 1:12-16, I thank Christ Jesus our Lord. Amen. Pasalamatan ko ang Panginoong Kristo Jesus. 1 Timothy 1:12-16, who has strengthened me. Oh. I thank Christ Jesus our Lord. This is Thanksgiving Day. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Kristo Jesus na siyang nagpapatibay sa atin. Amen. Because He considered me faithful, putting me into the ministry. Even though I was previously a blasphemer, a persecutor, and a violent aggressor, yet I was shown mercy because I acted ignorantly and in unbelief. And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. Christ Jesus, the God's grace, the grace of Jesus Christ is a great cause to live for, mga kapatid. Why? Oh, hallelujah. It is a trustworthy statement. Statement means it's a trustworthy word that Christ, this is the gospel, Christ Jesus came into the world to save sinners, sabi ni Apostol Pablo, among whom I am foremost. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. Yet for this reason, I found mercy so that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life. Oh, sa buong sangtaon, we can never measure God's patience sa ating mga buhay. Amen po ba? Tayo, pag makatingin sa failures ng iba, pag nakakondem, wag naman sana, parang di kapatid. Pero ang ating Panginoon sa buong sangtaon,
na de-demonstrate ang kanyang perfect patience. Di lamang nung na-convert tayo, naging mananampalataya because of His amazing grace. Sabi ng isang quote, and I quote, "Never does a person see any beauty in Christ as a Savior. Never does a person see any beauty in Christ as a Savior until they discover that they are lost and ruined sinner." And end quote. Hindi natin ma-appreciate, hindi natin makikita ang kariktan, kagandahan ng ating Panginoong Kristo Jesus as a Savior kung hindi natin makikilala, hindi natin nire-recognize na tayo'y lost and undone, lost and ruined sinner. Amen. And that's why, nung dumating ang biyahe ng Panginoong Kristo Jesus, and it's a true, real, genuine experience. Oh, ang sarap awitin ng Amazing Grace. How sweet the sound. At wala nang ibang gaganda pa kaysa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? Wala nang ibang sisinag pa, gaganda pa sa buhay na ito, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. 1 Peter 5:10. After you have suffered for a while. For a while lang pala mga kapatid. Kahit pa nag-suffer tayo ng buong 2024, sabi ni Pedro, after you have suffered for a while, the God of all grace. Can I hear an amen? Suffered for a little while. Very, very trivial lang talaga mga kapatid ang walang budget o walang bigas, walang trabaho. Napakaliit na bagay nun mga kapatid. Alam niyo po ba ang context na naman yan? Sabi ni Apostol Pedro, be ready, be always alert. Kay inyong ka-adversary is like a roaring lion. Nabanggit din kanina, na always naka-ready, kanyang ma-devour. Pero kung sa bata pa, walang na-devour. Ang kaaway. After you have suffered for a little while, so anong suffering nasa context ni Apostol Pedro? Yung pag-atake ng kaaway. Pero sabi ng Apostol Pedro, pari-pareho kayong mga brotherhood, pari-pareho kayong church, mga mananampalataya, yan ang inyong naranasan. Pero sabi niya sa verse 10, after you have suffered for a little while, the God of all grace na tumawag sa inyo, just imagine mga kapatid, these words, who called you. Lahat ba ito mga tinawag ng Diyos? Taas ang kamay kung totoo mga tinawag ng Diyos. Can you say, praise the Lord? Mga tinawag ng Diyos. Mula nung ikaw ay tinawag ng Diyos, hanggang sa kaluwalhatian, ang sabi ni Apostol Pedro, you have just suffered for a little while. Just imagine that one, mga kapatid. Ang tagal ko na, brother, nagsasuffer. Ang tagal na naming afflictions na ganito. Ang tagal na naming blah, 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 blah. No, sabi ni Apostol Pedro, you have just suffered for a little while. Pero ang preparation ng Diyos para sa atin, saan? Who called you from the time you were called unto His eternal glory. Hindi niyo ba na-appreciate ang destinasyon, mga kapatid? Who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Oh, the great God, the great God's amazing grace is a great thing, great cause to live for. Dahil, bakit? For a little while lang ang ating mga sufferings. Can you say amen? Baka naman, brother, hindi ako makamove on talaga sa aking naranasan sa 2024. Oh, I will say, alin ang mas makapangyarihan, ang iyong isipan o ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Ay, i-consider natin yan just a little while. Those are just for a little while. Pero ang nakadestino para sa atin yan, mga kapatid, ay ang kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo at isa pang hindi natin makalimutan, laging nasa likod ang ating Diyos. Back up ay ang ating Diyos. Paano tayo binaback upan ng ating Diyos? He will perfect, He will confirm, He will strengthen, He will establish. 4 Greek words na napakainam. Ang katartizo means to bring to its full destination. O sinong gustong sumuko na? Ay hindi, tuloy tayo dahil nagpapatuloy ang ating Diyos. God is a God who can catartize. God is the God of katartizo. God is a God who can bring to its full destination anumang plano niya sa ating mga buhay. Can I hear an amen? Yes! At ang destination ay ang kaluwalhatian.
Hindi lang hanggang 2025, mga kapatid. Wala ka naman sa mundong ibabaw. Ang iyong destination pa rin ay kalwalhatian. Because nasa likod noon ay ang Diyos who can katartidso everyone. Who can bring to its full destination. Who can complete everyone. Philippians 1:6. Ang Diyos din ay can istiridzo, can confirm. Ang salitang istiridzo ay nangahulugang may support, may confirmation para ma-ensure what is established remains steadfast and unmovable. Gusto kong ang NLH ay may lesson sa 2024, pero patatag ng patatag sa 2025. Pwede bang maitaas ng ating kamay? We are a family. We are heading to communion. Pero nais ko mga kapatid, ang mga salitang ito ay ating maranasan. At kung pinatatag tayo ng Diyos sa ating mga karanasan sa 2024, patatag ng patatag, patibay ng patibay. Because there is God, the great God, or God's amazing grace, who can istiridzo, who can ensure that we are established and remain steadfast and unmovable, mga kapatid. Oh, hallelujah. Hindi tayo in-establish ng Diyos sa banding-banding lang, sa sama-sama natin sa Vikings or saan mang kainan o saan mang birthdayhan. Pinapatibay tayo ng Diyos sa kanyang hallelujah, kamangha-manghang biyaya, kamangha-manghang kapangyarihan. God can istiridzo His people, mga kapatid. Then strengthen, steno. Ang ibig sabihin ng steno, hallelujah, strengthening, empowering believers to endure trials, resist temptation, and grow in faith. Oh, just imagine this kind of God. Dito pala mga kapatid, I will say amen. God is a great cause to live for. Pwede kang ibagsak ng kaibigan, super close na kaibigan. Like Judas, pwede kang makaranas ng mga Judas kisses. Pero sa Diyos, nasa likod mo. To strengthen, to confirm, to establish. And lastly, themelios, which means, it often refers to the foundational truths of the Christian faith or the establishment of believers in their faith. Thankful tayo mga kapatid. Hallelujah. Kay Pastor, sa lahat ng nangaral ng salita ng Diyos, I encourage everyone, kung hindi na ako most often dito sa inyong harapan, I also need pa rin yung prayer dahil maaring dami pang, hallelujah, isda doon. Hindi doon sa talipapa, kundi saan man tayo dadalhin ng Panginoon. Pero I encourage everyone, hallelujah, we have been established, workers, we have been established. Kaya nga sabi ko, salamat at ang ating pastor malakas pa rin naman. Hallelujah. Ginanap natin ang opportunity ng kanyang teaching ministry, paghubog sa atin. And it's about time, hallelujah. Dahil established na tayo sa Christian faith, established na tayo sa ating pananampalataya, pero hindi sa gaga ng ating sarili. Ang sabi pa rin ni Apostol Pedro, there is God, Him Himself. God Himself will establish, will strengthen, will confirm, and will perfect you and me, mga kapatid. And that's why, thank you, Lord. Ano mang aming naranasan sa buong santaon, January 1 to December 29, 2024, is just for a little while. Just for a little while. Bakit nga nandito tayo? Sabi ni Mr. Lian kanina, nandito pa rin ang aming pamilya. It's because of these 4 words, 4 truths na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Perfecting, establishing, strengthening, and confirming. Di ba napakainam ng Diyos? Meron bang makakagawa niyan sa mundo, sa sanlibutan? No. And that's why I would say, God's amazing grace is a great cause to live for. And God and His amazing grace is a cause worth living for. Sabi ni Eddie Peregna, what am I living for? If not for you, kaya sayang lang dahil sa tao niya inawit. Pwede nating bigkasin ang talatang yan, Lord, what am I living for if not for you? Because God, my dearest Lord Jesus Christ, is a great one, a great cause to live for. And I pray for us, for me, and para sa sarili ko na magpapatuloy sa Panginoon because wala nang sasaya pa, wala nang mas tatamis pa, wala nang mas dadakila pang dahilan para mabuhay, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Third reality is, di lang God and then grace of God. Same last phrase, the reality of the gospel. What's great about God? And what's great and amazing about grace of God? Kung walang nagdala sa inyo sa Panginoon. Kung walang mga messengers, walang pastors, walang kaibigan, friend, attend tayo. Sama tayo. Saan? Manisco? Hindi, friend.
Hindi, wala na ako niyan sa buhay na yan. Bible study ang pagdadalhan ko sa'yo, Bes. Bessie, meron pa bang mga ganon? What's great about God? What's amazing about grace? Kung walang ibanghelyo, walang good news, pero salamat. There was a gospel. Gospel of the grace of God. Amen po ba? Bakit tayo dinala rito? Pastor Gerson, thank you. Hindi mo na iwanan ang libmanan. Sa'yo ang libmanan, sa amin ang anguno. Sa kanila ang Cavite, atin ang Rizal. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo, lumugar lang kayo sa inyong area. Thank you, Pastor. Totoo yun. We really respect our brethren. We are still brother in arms. So what's great about God? Because there's an amazing grace. But what's great about the amazing grace of God? Because it has been proclaimed, preached to you and me, mga kapatid. Can I hear? Pwede bang makarinig ako ng amen? Salamat, pasalamatan nyo bago magtapos ang taon. O kung may namigay kayo ng regalo dyan, bigyan nyo na ang mga taong nagdala sa inyo sa Panginoon. hindi ako nangumbinsi dito. Bigyan din tayo ng regalo. O nagpaparinig yata, Brother Jet? Hindi, joke lang. Ang Diyos ay dakila. Amazing ang kanyang biyaya. Pero what's next is the reality of the gospel. Okay? Salamat, Pastor. Pasalamat na rin ako. Ako una magpapasalamat. Before 2024 ends, salamat. October, lagi nating nakakaligtaan. It's a month, appreciation month sa mga lingkod ng Diyos. Okay lang. Di pa naman natapos ang 2024. Pasalamatan yung ating pastor. Huwag niyong, pastor, nasa hospital na. Ngayon, pasalamatan natin. Because without these men, without Apostle Paul, without the 12 apostles of Jesus Christ na unang nakarinig, go into all the world and proclaim, preach the gospel. Kaya sabi ni Apostol Pablo, gospel of the grace of God. Hindi lang natin kilala na may Diyos at hindi lang natin naranasan ang amazing grace ng Diyos. Nangyari yan dahil may nag-proclaim, may nangangaral, may nagdala ng salita ng Diyos, may nagtuturo, may nagpaalala, hallelujah, ng salita ng Diyos. That's the third reality. A cause to live for. The gospel of the grace of God. So meaty, napaka-profound na mga salitang ito, mga kapatid. Pareho lang naman tayo. Kristyano din kami. Diyan kami nagsisimba. How about the grace of God? Anong grace? Yung kapitbahay namin? Ay, hindi rin kilala si Grace. Lalo na siguro kung gospel, ebanghelyo. Ebanghelyo. Ebanghelyo ayon ni San Juan. Pero sa atin iba. Napakalalim ng ating pagkakilala sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Hindi yung tatlong salita lamang. Yun ay ating karanasan. Yun ay ating buhay. Hallelujah. Dahil may nagdala ng ebanghelyo ng biyaya ng ating Diyos. A great cause to live for. Then third reality is the reality that we should testify. Okay, balik ako doon sa sinabi ko, para lang yan sa inyo ni Pastor, sa mga nangangaral, sa mahumahayo. Malaking no? Malaking hindi. Bakit? May Diyos ba kayo? Sabi, doon pa lang talbog ng inyong reasoning na para lang yan sa inyo. May Diyos ako, may Diyos din kayo. Lahat ba ay nakakaranas ng biyaya ng Diyos? Hindi nyo masabing para lang sa akin ang biyaya ng Diyos, para lang kay Pastor ang biyaya ng Diyos. Lahat ba dahil nakarinig tayo ng ebanghelyo, salita ng Diyos? O bakit yoyoko tayo pag sasabihin natin, lahat ba tayo sasasaksi sa amazing gospel of the grace of God? We should. And I would say, we should. And that's why ulitin ko ang pag-appreciate mula pa sa ating mga toddlers, mga bata. That's very good and that's very appreciable. Bakit? Sa kanilang early stage ng buhay, ma-introduce na sa kanila ang kasarapan at wala ng ibang sasarap pa, gaganda pa, to live for, a cause to live for, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo Jesus.
Lahat ba ay kailangan mag-testify? Yes. Alam niyo ba si Susana Wesley? Si Susana Wesley, ang ina ni John at Charles Wesley. Ilan sila? 18 ba yun sila na magkakapatid? So kulang pa ng 10 sila, Sister Hart at Brother Julius. Pero the point is ganito, kidding aside, and that's great. Masaya, napakasayang tingnan dito ang kanilang family na lahat umaawit. May blending pa. Si Susana Wesley at si Samuel Wesley, preacher, ay tiniran din siguro dahil most of the time wala sa bahay. Lagi itong nababanggit ni Brother Branham sa kanyang mga pag-share. Pero si Susana Wesley as a plain housewife, nagiging homeschool teacher. Dahil hindi na masend sa school, outside ng bahay, kanyang mga anak, dami ba naman? Pero sabi ng propeta, every hour sa tahanan, isa-isa niyang kinakausap, tinuturuan ang kanyang mga bata. Hirap, struggle, dahil ang kanyang asawa ni si Samuel, or sino ba yung tama ba yung pastor? Samuel Wesley ay laging wala nga sa bahay. Pero diretso tayo sa punto. Sa ganong buhay ni Susana Wesley, because I want to drive the point na para lang yan sa inyo, preacher, to testify of the gospel of the grace of God. No. Sumagot na tayo na ang Diyos ay Diyos nating lahat. Tayo'y nakaranas ng biyaya ng Diyos. Tayo nakarinig ng ebanghelyo ng Diyos. So we are bound to testify of the gospel of the grace of God. How? Sa inyo Bible school teachers, that's great. Pagpatuloy nyo yan. At early age, sarap na nilang pakinggang umawit, I want to be a hero of the faith. Oh, napakaganda mga kapatid. Hallelujah. Malaman nila at ma-inculcate na nila sa kanilang murang puso at isipan, the only great cause to live for and worth living for ay walang iba kundi ang Diyos. To the point na awit na sila, I want to be the hero of faith like Joshua. Oh, because our Bible school department ay level up na ang mga resources. That's great. Si Susana Wesley, what has she produced? Sabi nga ni Brother Branham, that mother na may time palagi sa kanyang anak, kahit nasa bahay lang sa napakaraming anak niya, had produced a John Wesley and a Charles Wesley. John Wesley was the messenger of Philadelphia age, and Charles Wesley, thousands of songs na nakompose. Dahil may inang, hindi tumigil sa kakatestify ng biyaya ng Diyos. Isn't it great, Lord, mga kapatid? Don't tell me na sa mga lahat lang tumatayo dito sa harapan, nangangaral ng ebanghelyo, kayong mga ina, huwag niyong sayangin ang mga oras. Teach your children. Testify to them the greatness, anak, mawala ng lahat. Huwag ka, ang daming pwedeng sabihin. Basta, lumaki kang may takot pagkakilala sa Diyos, mas masaya na kami. Imagine Susana Wesley produced a John Wesley and Charles Wesley. We don't know. Sa inyong paglalagay sa tahanan, of course, malaking advantage ang work from home. Kahit hindi ka work from home, wala kang work from home, never forget, never waste a time na i-testify. This is the great keyword, fourth reality, na kailangan nating i-testify ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, na kung wala ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay, ina't ama ng tahanan, anong klaseng pamilya kaya meron kayo? Kung yun ang lagi niyong i-inculcate sa tahanan, sa bahay, who knows? Hallelujah. Well, wala nang mahabang history para magaya, mayroong lilitaw na kagaya ni John at Charles Wesley. Pero ang lumaki na lang ang mga bata, ng sarap umawit, I want to be a hero of faith. Oh, that's already a great testimony ninyo, father and mother. Don't waste your time. So, from workplace, mula sa inyong mga tahanan, mula sa mga bahay, sa workplace at saan man tayo naroroon, nandito kasama natin ang realities na ito mga kapatid, to testify of the gospel of the grace of God. Pwede bang makarinig ako ng amen? Sa kalye man, mayroon tayong awit, shout Jesus in the street, shout Jesus everywhere. At sa inyong mga nasa tahanan, 2 lang anak niyo, 3, 8, who knows? Magpo-produce, kung magtatagal pa ang panahon, magpo-produce ng pastor, magpo-produce ng worship minister.
Hindi ba yun isang malaking achievement na yun ang punto ni Apostol Pablo? His great cause to live for or is to testify of the greatness, of the amazing, of the gospel, of the grace of God. Ano pa bang gusto niyong inculcate sa inyong mga anak? Para magiging matatalino, magiging, hallelujah, sikat sa mundong ibabaw? Wala na yatang time. Pero kung ang inyong ibabahagi ay ang pagpapatutuo sa kadakilaan ng Diyos sa inyong mga buhay, ipasa sa inyong mga anak, that is a great cause for them to live for. At hindi magtatagal, ma-appreciate na, Lord, I want to be a hero of faith. Hallelujah. The Lord Jesus Christ is worth living for. And I want us, every family sa NLH, merong ganong cause to live for. Instead na magpaligsahan kayo sa kasiselpon, ina-anak, ama-anak, o si anak, ML tayong dalawa. Hindi, magpaligsahan na lang kayo to recite verses, to study, to read the Bible. I pray and I always pray for NLH sa 2025 na meron nandito ma-inculcate sa atin ang 4 great realities na ito to testify, to witness, Daya Marturo Mahi, to testify thoroughly of the greatness of the gospel of our great God, mga kapatid. That is a great cause to live for. Para kanino ka bumabangon, ina? Para sa inyong mga anak? Yes. Dahil para maalagaan. Pero much more para sila maalagaan physically, alagaan natin sila spiritually. Who knows, you can produce like Benjo, like Jethro, dahil sa inyong pagbababad, kasama nila to testify. Hindi, anak, anong trend ngayon? Alam mo ba itong vocabulary na to, anak? Hindi. Pero kung vocabulary sa Biblia, alam na alam nila, the 66 books in the Bible, books of the law, baka hanggang handog awit lang yun, i-check ninyo lagi mga teacher, what are the 66 books of the law? Hallelujah. Napakainam yan. Because that is a testimony that will be the result of your testimony of the gospel of the grace of God. Ano pa ba ang pangarapin ninyo? At ano bang mas dadakila pa, mga kapatid, para sa inyo at para sa inyong mga anak at para sa inyong mga kapatid at para sa mga taong ma-encounter natin, wala nang iba. Ipagmalaki natin, ipagbunyi natin, ipatutuo natin ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. This is indeed a great cause to live for, mga kapatid. Hallelujah. And then, bigay ko sa inyo ang 2 effects na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang cause kung bakit siya nabuhay. Ang una, hallelujah, sa the same verse, basahin natin, I do not count my life of any value nor as precious to myself. BSB says, but I consider my life of no value to me. In IV says, however, I consider my life worth nothing to me. First effect ni Apostol Pablo na di rin basta-basta ang effect. Kasi pag naging Kristiyano, anak ng Diyos, anong effect ng pagiging Christian mo? Pagiging anak ng Diyos? Yun lang, nagsisimba, tuwing Sunday, umaawit, naghandog-awit, estudyante ako sa junior Bible class, yun lang bang effect mo sa Ebanghelyo ng Diyos sa iyong buhay? Para kay Apostol Pablo, hallelujah, ito ang mga effects at napakadakila ng mga effects. Because, bakit great ang effect ng kanyang testifying of the gospel of the grace of God? Because the cause is as big as its source. Ang cause ni Apostol Pablo to live for is kasing laki, kasing dakila ng source nito. At ang source nito ay walang iba kundi ang dakilang Diyos. Kung puro lang panglupa ang ating cause to live for, poor earthly. Pero kung ang ating cause to live for, kasing dakila lamang yan, mga kapatid, sa source nito at walang iba kundi ang Diyos. May dadakila pa ba sa ating Panginoon? Wala na, mga kapatid. Yan ang ating inculcate sa ating mga mahal sa buhay. Wala nang kasing dakila pa. O sige, mag-ulam tayo ng tuyo o ano pa man. Pero walang kasing dakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Yan ang effect ni Apostol Pablo. Hallelujah. At ang unang effect, it made Paul indifferent to earthly gain. Sabi ng banal na kasulatan, natin kababasa kanina, none of these things move me. And then, sabi niya, I consider my life of no value. It made Paul utterly indifferent, inattentive, unconcerned, nonchalant sa earthly things and earthly gain. Bakit? Buhay niya mismo ang sinabing, I consider my life of no value. Yun ang isa sa pinakamalaking effect ng gospel of the grace of God sa buhay ni Apostol Pablo.
nagiging nonchalant, nagiging inattentive, hindi siya masyadong concerned sa kanyang buhay at anumang earthly gains ng kanyang buhay. Kundi, the only cause for him to live for, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Mga kapatid, ito ang isang malaking cause, effect ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, at ang pagiging testimony natin, witnesses natin sa biyaya na yon. Wala nang mas lalamang pa, lalaki, mas malaki pa at mas dakila pa kaysa ating Panginoong Diyos. And concerned tayo. O nakikita natin, maraming example tayo rito. Mula na lamang sa family nating pastor, mga anak, very, very promising. Kung gusto mong worldly gain, very promising. Sino mga very promising dito kung gusto lang nating magkaroon ng pangalan sa sanlibutan? I think marami sa inyo. Mag-aral para magiging great accountant, great president, great whatever else, mga kapatid. Pero kay Apostol Pablo, non-attentive siya, non-concerned siya, nonchalant siya sa mga bagay na yun because of the great cause that he lived for. At yun ay walang iba kundi ang dakilang Diyos. Biyaya ng Diyos na kanyang karanasan. I pray sa atin, mga kapatid. Wala nang mas hihigit at mas dadakila pang dapat dahilan ng ating pagkabuhay, kundi ang Panginoon. Kung meron namang mga successful dito. Successful businessman, successful professional, successful freelancer, successful WFH. Pero wala nang mas sasarap pa at mas dadakila pa. Dapat kaysa ating dakilang Diyos at sa kanyang biyaya, mga kapatid. That's the great, immense effect ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Oh, hallelujah. Tatapos na ako, mga kapatid. Pangalawa, the cause that Paul lived for, which is walang iba, kundi ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, nagbigay kay Apostol Pablo ng disiplina. Incredible na disiplina. Sabi niya doon, the same verse pa rin, if I may, none of these things move me. I do not consider my life dear to me, precious to me. Next na talata doon is, if I only may accomplish my course and the ministry which I received from the Lord. Ang course na tinutukoy doon, hindi yung kurso mong pinupurso ngayon sa school. Ang course diyan is a race course. Race. And then the ministry. Two things. Ang great effect ng cause para kay Apostol Pablo to live for, na walang iba, ulit-ulitin ko para magring to sa ating mga puso't isipan. Paul's great cause to live for was to testify, is to testify, and for us is to testify the gospel of the grace of God. And ang effect nito kay Apostol Pablo, and I pray sa atin din, magbibigay sa atin ng disiplina sa buhay. Discipline means, kung nalihis, kung nasa sidetrack, balik tayo sa great cause natin to live for. Effect ng cause to live for, which is, we will accomplish, we will finish the race, the course. Yan ito sabi ni Apostol Pablo, only if I may accomplish the course, the race course, the race track, and the ministry nating natanggap sa Panginoon. Ministry mo ba ay magiging ilaw lang talaga ng tahanan, plain? Then so be it. Pero may ministry ka, may katungkulan ka, at may lakbayin ka, may takbuhin kang tinatahak, kapatid. Be in it. Kung nasa sidetrack ka ng mga pangangailangan sa buhay, balik sa effect ng cause kung bakit ka nag-exist at gusto pang mabuhay sa 2025. At yun ay tapusin natin ang landas, ang course race na ito at ang ministry ng ating natanggap. Lahat ba may ministry dito? I believe we all have. Amen po ba? From the plain housewives, plain mothers, to the workers in the streets, sa mga naghanap buhay, WFH, sa sa opisina, sa kalsada, wherever man, mga kapatid, lahat tayo ay may ministry, pinapagawa ang Panginoon, natatanggap or natanggap, at lahat tayo nasa race course. Sabay-sabay tayo magpatuloy. We will all press on, mga kapatid. Bakit? Hindi bakante ang nasa likod. At dapat, sa kagaya ng ating pamagat, you should have this precious cause to live for. At ang kompleto
na cause to live for, to testify of the gospel of the grace of God. Everybody should be an incredible witness. Oh, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mari bang palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid? So, in closing, nais kong basahin ang minsan nang na-post ng ating pastor sa kanyang page. The way we look at our ministry helps to determine how we fulfill it. Ano ang tingin mo sa pagiging plain housewife? Boring life? Of course not. Maraming pwedeng gawin kahit nasa bahay. Mga plain mothers, plain housewives. Hindi boring ang pagiging ina ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Hindi boring ang magiging mag-alaga ng mga bata if we are on the right track sa ating cause to live for. Amen po ba, mga kapatid? Sabi pa ng post ng ating pastor, hallelujah, if you look on serving Christ as a burden, listen to me. Sinulat ko lang, kinapi-paste ko lang ang post ng ating pastor. If we look on serving Christ as a burden, we will be a drudge. A drudge means one who is obliged to do menial work or one whose work is routine and boring. Salamat sa Panginoon. Tinuruan at naturuan na rin ako na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi boring na buhay. Dahil may cellphone naman dami naman ka-chat. Hindi. Dinagdag ko lang yun, mga kapatid. Hindi boring ang buhay dahil hindi boring ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Biruin mo, pag-iyak ay magtatagal sa buong magdabag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Sufferings is only for a little while. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And God is a God of joy. Hallelujah. Sabi nga ni Nehemiah, be strong, hallelujah, because, ano ba yun? Because the joy of the Lord is our strength. Walang iyak, walang titigil, walang atras, kundi magpakatibay at magpakalakas sa biyaya ng Panginoon. Because the Lord Jesus Christ and His grace is a great cause to live for. Now, at hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Can we say amen? Hindi lamang yan kay Apostol Pablo, kay Pastor, kay Brother Raul, para yan sa ating lahat. Dahil lahat tayo may Diyos at ang ating karanasan sa Diyos ay pawang mabubuti. Nagbigay siya, nagalis. Pero like Job, my faith says, blessed be the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Last quote, and I quote, ministry is not a career to be chosen. I quote, ministry is not a career to be chosen, but a calling to which we have been summoned. Pagiging mother is a ministry. Di lang ministry dahil asawa ka ng minister. Di ka pastora dahil pastor asawa mo. Sister Joy, napakalaki ng ministry. Employment agency. Ministry is not a career to be chosen, but a calling to which we have been summoned. Ministry is not something we do, it's who we are. Mama, can we say amen? Mamas and mommies, can we say amen? Mommies, saan ang mga mommies diyan? Abtik lang kayo pag-aawit ha. Taas ang kamay ng mga mommies ay may ministry because it's who we are. Ministry is not something we do, it's who we are. You cannot separate the man and woman from their ministry. That's why we cannot do it or we cannot attempt to do it in our own strength, but stand in the power of His might. End quote. Can we say amen? It's who we are. We have been called to minister, to serve the precious Lord. We are doulos and diakonos, server and bond servant. I would say, and let us all say na, Panginoon, sa 2025, kahit sa 2024, wala tayong ibang dakila na dahilan to live for. I exist, gumigising ako tuwing umaga at para kanino ako gumigising? Para sa aking Panginoon at sa anumang ipapagawa. What is my big why of being a Christian? Oh, to serve my Lord. To testify of His greatness. We are witnesses of His goodness. Amen? Oo, wala kayong time kanina na umawit. Pero it doesn't mean na hindi nakaawit ngayon ay hindi nasaksi sa kanyang kadakilaan sa buong 2024. Hindi, it doesn't mean na hindi kayo nakahandog awit ato. Kanina hindi tayo saksi sa kanyang faithfulness sa buong 2024 and looking forward sa kanya pa rin kadakilaan because great is His faithfulness and His steadfast love
ay bago tuwing umaga. Hindi tuwing bagong taon. Hallelujah. Can we all stand?